Isa sa mga sikat na icon o religious image ay ang icon ng Our Lady of Perpetual Help. Sinasabing ang original icon na ito ay nagmula pa noong 13th century. Traditionally, ang tawag sa icon na ito ay Our Lady of Perpetual Succor. Ipinapakita ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos na hawak ang batang sa Jesus. Sabi sa isang sikat na tradisyon, isang mangangalakal ang nakakuha ng icon ng mahal na Birhen sa isang isla sa Crete at ipinadala ito sa Roma noong 15th century. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalayag, isang malakas na bagyo ang dumating na nagbigay ng panganib sa lahat ng nasa barko. Kung kaya ang mga tripulante ay lumuhod at nanalangin sa mahal na Birhen na sila ay tulungang makaligtas. At ganoon nga ang nangyari. Pagdating sa Roma, ang mga ngalakal na noon ay naghihingalo na ay ipinag-utos na ang icon ay i-display sa madla. Nang sa gayon, ang publiko rin ay makapagpakita ng pamimintuhos sa imahe ng mahal na Birhen. Ang kanyang kaibigan naman sa pamamagitan ng panaginip ng kanyang anak na babae ay nakatanggap ng ganitong mensahe. Ang mahal na Birhen ay nagpakita at hiniling na ang kanyang imahe ay mailagak sa simbahan sa gitna ng Lateran Basilica at ng St. Mary Major. Ito ay ang simbahan ng St. Matthew at hindi kalaunan ang icon ay tinawag na The Madonna of St. Matthew. Sa loob ng 300 years, ang simbahang ito ay napupuno ng mga deboto at napakaraming pagpapala ang bumuhos sa kanila. Ngunit noong 1812, winasak ng mga sundalo ni Napoleon ang simbahan, kaya ang icon ay inilipat sa simbahan ng St. Mary sa Posterula at nanatili roon ng 40 taon. Sa kasamaang palad, ang icon ay napabayaan at nakalimutan na. Sa kalooban ng Diyos, ang icon ay muling natagpuan. Noong 1866, ipinagkatiwala ni Pope Pius IX ang icon sa mga paring Redemptorist. Nakatatayo lamang noon ng simbahan ng St. Alphonsus sa baba lamang ng Basilica ng St. Mary Major. Noong bata pa lamang pala ang Santo Papa, ay palagi na siyang nagpupunta sa simbahan ng St. Matthew at nananalangin sa harap ng icon ng mahal na Birhen. Ipinag-utos niya na ilagay sa public display ang icon upang makapagparangal at makapag-venerate rin ang mga tao. At ginawa niyang fix ang kapistahan ng Our Lady of Perpetual Help sa linggo bago ang birthday ni St. John the Baptist ng June 24. Ngunit, ngayon ay ipinagdiriwang ito tuwing June 27. Ang pinakaunang recorded miracle ng icon ay noong habang ito ay ipinaparada sa mga lansangan, isang bata ang agad gumaling sa kanyang karamdaman. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga detalyeng nasa sinasabi nilang miraculous icon. Una, MPOV. Ito ay ang Greek initials para sa pangalan ng mahal na Birhen. Gintong korona. Ito ay inilagay noong 1867 sa original icon sa utos na rin ng Santo Papa. Ito ay bilang pagpapasalamat sa maraming mga answered prayers at milagro na natupad dahil sa pamimintuho sa Our Lady of Perpetual Help. Gayon din ang korona ng batang si Jesus. Si Maria sa icon ay nirerepresenta bilang Hudigetria, ang siyang gagabay sa atin patungo sa tagapagligtas. Siya ang ating siguradong tulong na mamamagitan sa atin at sa kanyang anak. Bituin sa belo ng Birhen. Ipinapakita rito ang role ni Maria sa plano ng kaligtasan ng Diyos bilang ina ng Diyos at atin ring ina. Isa sa mga titulo ng mahal na Birhen ang Star of the Sea o Stella Maris. Mababasa natin sa Revelation chapter 12 verse 1 ang ganito.
a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Siya ang star of the sea, na nagdala sa kanyang sinapupunan kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan, ang Son of Justice. Siya ang bituin na maghahatid sa atin sa pier ng kalangitan. Pulang balabal. Ito ang isinusuot ng mga dalagang birhen noong ancient times. Dark blue na balabal. Ito ang kulay na isinusuot ng mga ina noon. Ipinapakita nito na si Maria ay ina at birhen. Maliit na bibig. Si Maria ay mas nakikinig kaysa sa nagsasalita. Ipinapakita na si Maria ay tahimik lamang na nananalangin at palaging nagninilay sa kalooban ng Diyos. Mga mata ni Maria na mulat upang makita ang lahat ng ating pangangailangan. Kung tititigan mo ang mata ng mahal na birhen sa icon, mapapansin mo na kahit nasaan ka ay para siyang nakasunod at nakatitig sa iyo. Ang mata ng isang inang palaging nakatuon sa kanyang anak. Ngunit makikita rin sa kanyang mata ang pagmamakaawa na huwag na tayong gumawa ng kasalanan at manatili tayo sa pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Ang kaliwang kamay ni Maria ay nakahawak at nakasuporta sa kanyang anak na si Jesus, ang hawak ng isang ina. Mahigpit, na para bang sinasabi sa lahat ng lumalapit sa kanya na ganito niya tayo hahawakan at hindi niya tayo pababayaang mahulog o mawalay sa kanya magpakailanman. Initials ni Saint Michael the Archangel. Ito ay makikita natin sa kaliwang bahagi ng icon. Siya ay inilalarawan na may hawak na sibat, apdo at koronang tinik na sumisimbolo sa paghihirap ni Jesus. Greek initials ng pangalan ni San Gabriel Arcangel sa kanang bahagi ng icon. Siya naman ay may hawak ng mga pako at ng krus na pagpapakuan kay Jesus. Ang kamay ng mga anghel ay nababalutan ng tela na parang mga pari na may hawak ng monstrance na kinalalagyan ng Blessed Sacrament kapag sila ay nagbibigay ng benediction or blessing. Greek initial ng pangalang Hesukristo. Ang mukha ni Jesus rito ay parang bata na hindi na ipinapakita sa kanyang pagkakatawang tao, na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kamay ni Jesus na nakadaop sa palad ng kanyang ina, sumisimbolo sa pagliligtas at mga pagpapalang ipinagkatiwala ni Jesus kay Maria. Sinasabi rin na kaya napigtas ang tsinelas ng Panginoon na makikita sa icon ay dahil sa kanyang takot noong makita ang mga anghel na may hawak ng sibat at krus, ay nagmamadali siyang tumakbo at tumalon sa mga bisig ng mahal na birhen. Kaya nga, makita natin ang paa ni Jesus na nakabaliko upang huwag mahulog ang pigtas na tsinelas. Ito ay sumisimbolo sa pagiging Diyos ni Jesus. Sabi nga sa Gospel ni St. John, walang sinuman sa mga ipinagkatiwala sa kanya ng Ama ay napahamak o nawalay sa kanya. Ang tsinelas ay sumisimbolo sa ating mga tao at tayo ay pilit na inililigtas ni Jesus mula sa pagkakahulog. Sa mukha ni Jesus ay makikita na tila pagninilay ng batang si Jesus sa nalalapit niyang pasyon. Ang sakit na kanyang naramdaman sa pagkabigtas ng kanyang sandalyas. Ngunit, ipinapakita rin ng icon ang pagtatagumpay ni Jesus sa kasalanan at kamatayan, kaya nga makikita natin ang ginintoang background na sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. At kung mapapansin natin ang paraan ng pagkahawak ng dalawang anghel sa mga instrumento o kasangkapan ng paghihirap ni Jesus, ay tila ba ito ay mga tropeyo. Gininto ang background. Ito ay sumisimbolo sa langit
kung saan naroon at nagahari sina Jesus at Maria, at ang tila liwanag ng langit na makikita sa kanilang mga kasuotan ay sumisimbolo ng makalangit na kaligayahan na makakamit ng sinumang nagtitiwala sa kanilang pag-ibig. Katulad ng batang Panginoon na tumakbo sa kanyang mapagkalingang ina, napakaraming tao rin ang tumatakbo sa larawan ng mahal na birhen ng laging saklolo at humihingi ng tulong, at sa tuwina ay hindi sila nabibigo. Tunay ngang ang mahal na birhen ay hindi lamang ina ng Diyos, kundi atin ring maaasahan at mapagmahal na ina. Hilingin natin sa Kanya na tayo ay Kanyang palaging ipanalangin sa Kanyang anak na si Jesus. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami.